Fast talk, Kuya Boy. Fast talk. Fast talk lang daw. Okay. Yes or no lang, ganun. Oo. Sige, go. Wait, sara ko lang ang pinto kasi maingay. Okay, game. O, Sir Clark, pangunahan mo na. Naka-ready na yung mga tanong mo, di ba? Yung Sige. yung pinis mo sa WhatsApp. Ay, ko lang. Hindi, nasagot na niya rin ni ma'am. Nasagot na. Adi, ulitin na lang natin Oo. for the sake of the For the sake televiewers ng mga natin. viewers saka yung mga hindi pa nakakalap. Siguro ma'am, maganda ikwento mo muna yung life mo dito sa UAE. Ilang years ka na ba dito? Ganyan. Okay, sige. Para at least Um, makarelate yung iba. actually, hindi. No, I was in UAE since 2012. So, isa lang yung company na pinasukan ko from 2012 hanggang ngayon. So, naka-Dubai pa rin ako. Tapos, Canadian green ko na yun noon pa. Pero late na ako nag-start. That was in 2021. I think I was already 49 at that time. So, sabi ko, sige, it's not too late. So, I applied and I was refused the first time. It was UVic, yung una kong school, University of Victoria. At ang course ko was Diploma in Business Admin, which is 2 years. Mm-mm. So, na-refuse ako. And then after that, wala na yung, hindi na available yung intake. So, I searched for several schools. Ang dami ko na rin in-apply na schools. Fortunately, nakukuha naman ako ng LOA. Kaya na, kumbaga, mas inano ko yung Lambton Sarnia kasi, kumbaga, yun yung matagal-tagal pa. Kung hindi ako nagkakamali, yun na yung talagang in-applyan ko after UVic, after one refusal from UVic. Tapos, after nun, ayun nga, nag-start ako mag-apply in 2021. Tapos, after that, uh, naka-4 refusals ako, which is Dami, laging ang dami. problema is proof of fund, lagi proof of fund. Pangalawa is employment limit, tama ba? Yung limited daw Ah, yung employment opportunities ko when I returned to the Philippines. mm-mm. Tapos after that was laging purpose of VC, tapos parang na question din yung residency ko syempre from pagka Dubai based. Ah, However, yung last ko na application, what I did was just the usual SOP. So andun pa rin yung mga inilalagay natin na usually na mga employment opportunities after, though alam naman natin na kumbaga parang palalabasin lagi is magbi-business ka, at my age hindi na daw appropriate na pumasok pa sa work. Dapat business na after gumraduate. But then, nag-ano pa rin ako, isinama ko pa rin siya sa SOP ko, nakalagay pa rin doon yung mga opportunities, which is on a higher position. By the way, I'm an HR admin sa Dubai. So, pag inilagay ko dun sa SOP yung mga employment opportunities like operations manager or mas mataas na position. ano po yan, And sa then, Pilipinas or sa UAE? Yung position na ninyo, oo, pinakita sa sa Pilipinas. Pilipinas. Okay. Oo. Naglagay din po kayo ng Tapos, ng ano, ng business or ano lang, purely employment lang? hmm, no. Meron akong online shop, which is Okay. maliit lang na shop sa ah, Lazada at saka sa Shopee at saka yung Hmm. may sari-sari store dito sa tapat ng bahay namin. Tapos sinamahan ko lang siya ng photos nung sa online shop ko sa Lazada at Shopee at saka yung photo din ng sari-sari store namin. At the same time, meron akong DTI which is in-apply ko lang rin online, sabi ko para maisama sa SOP ko. Pero yung previous applications ko kasi, kumbaga yun nga yung lagi ng questions, limited employment at saka proof of funds. So what I did, etong last application ko, I don't know kung appropriate siya, pero yung barangay captain namin dito, it so happen na pinsan ko siya. So I asked him if it's possible to ask for an offer letter. Kunyari,
there will be project and if I can head that. So, inilagay ko, ako na yung nag-draft, sinend ko na lang sa kanya, nilagay nila sa letterhead and it was stamped. So, as a project head manager, isinama ko siya na I have a job offer. So, isa yun sa, ewan ko siguro, that's one of the reasons why na-approve din. So, I had a job offer, sinama ko na siya, na pagbalik ko, meron nga akong i-lead na as project head manager. Tapos, at the same time, yung sa proof of fund, previously kasi lagi lang bank certificate o sinasama ko. Bank certificate from BDO, from ENBD. Tapos, etong last, sinamahan ko ng 1 month na bank statement from ENBD. Pero on top of that, isinama ko pa rin, ini-add ko pa rin yung bank certificate from BDO at saka yung bank certificate from ENBD previously, which was issued in 2021, 2022. Isinama ko pa rin siya. Tapos, ayun, thanks God, I was approved. No? Congratulations po. So, happy birthday din po, no? Kaka-birthday lang din ni Ma'am Shally para Oo nga, kaka 51 lang. kaka-51 Oo. madam. So, birthday gift Kaka talaga. Para sa inyo talaga siya. 51 ko lang 2 days ago. Wow. Oo. Talagang sobrang at saka manifest. Really, manifestation, what I did, dun sa pader sa kwarto ko, kasi sa ano kami, sa isang flat, so mid-room yung ano, yung nire-rent ko. So sa pader nakalagay doon, I write it on an A4, I wrote it on an A4 paper, nakalagay ko, Canada, I'm coming, see you in September 2023. Every day, as in every day, Canada, I'm coming. So, September See you in September 2023, intake po 2023. kayo. Grabe. Oo. Master beater po ah. So from UV, rejected kayo from UV. Sobra. Tapos ano po kayo ngayon, Lambton, Sarnia, ano po no? Campus. Oo. Anong niyo doon? Anong course na kinuha niyo doon? HR related? Ganyan? No, it's business management. I graduated BS Psychology. Business management. So, kumbaga syempre parang may parang inano ko rin na, yun nga, to manage the business at the same. Kasi natanong ko Yung rin online po business yun. nga. Natanong ko rin po yun kasi marami rin po dito sa Dubai na nung nag-get together kami, same role niyo po, HR din sila dito, tapos mag-apply na rin po sila soon. Kaya natanong ko rin. Tapos, may mga questions ba kayo? May mga questions ba? Para alam na rin kami. Baka may mga tanong yung iba. Sige lang. Kaso wala kasi sila dito eh. Kaya natanong ko lang din po. Oo nga. So at least may other options pa rin sila. Pero lahat ng applications ko from, lagi sinasabi nila, di ba, matagal or mahirap or madaming refusals lagi sa Dubai, UAE applications. Kaya lahat ng applications ko na yun, Pinas Lodge. Kahit nasa Dubai ako, naka-lodge sa Pinas. So guys, puro PH lunch ha, wag na pasaway. Baka mag-UAE lunch pa rin tayo, ipili pa rin natin. Pero syempre, option nyo naman yan, di ba? Kung gusto nyo mag-UAE lunch. Oo. May mga tanong pa rin sila, ma'am. Ang tanong nila is, magkano ba yung naging POF mo ngayon? Yung na-approve ka? Yung proof of fund ko, which is yung 1 month bank statement lang na isinama ko, was 123,000 dirhams. So parang total proof of funds mo is yun na yun, ma'am? 123 dirhams per sold out? Tama po ba? Yun lang. Tapos isinama ko lang din talaga yung bank certificate ko ng BDO at saka ng Emirates NBD. That was issued 2021 at saka 2022. Kumbaga parang useless na siya, pero isinama ko pa rin siya. Siguro para din sa VO na makita niya na meron tong fund before. So siguro isinama na niya dito sa bank statement niya na to, kaya na nag-accumulate ng ganun. So parang total of yan 44,000 Canadian dollars, no? So safe na talaga yung kahit pa paano yung 40,000 Canadian dollars. So may tanong pa sa group kanina May tanong sa group. Yung yung naging decision mo, ma'am, doon sa yung sa, di ba nag-solo application ka na lang, hindi ka na lang hindi mo na sinama si Mike. So kwento mo naman yung about it.
Single, I'm a single mom. So, from the beginning, hindi ko talaga isinasama sa application ko yung anak ko kasi considered ko as home ties. Ayun nga, kinonsider ko siya as home ties. Pero ngayon, aasikusin ko na yung papers niya para kasabay ko na siya pagka umalis. Nice. Tapos, ano pa So, naman? pwede pa rin siyang gawing diskarte, no? Na parang iwan mo muna yung family mo sometimes. I think ganun din ginawa nila Sir Clark eh. Na parang Oo, iwan mo ganun. na si family, Mm. tapos home ties, then eventually, pag nasa Canada na or na-approve na, then i-apply lang din. So, maganda to sa mga ano, no? Sa Mm-mm. mga yung mga home ties. Magandang gawing ano, diskarte din. Tapos, never, hindi, I mean, lahat yung DIY. Though, one time, I asked assistance from Tenacity for SOP. Kaya lang na-refuse din. Kaso pasaway ako, sabi nila, kumbaga, mag-Rilo lang daw muna ako, pero matigas ulo ko. So, nag-re-up ulit ako. Nagkaroon ako ng I think, refusals, seven refusals that time. Tapos, after that, ayun na, sabi ko, sige, lalo na lang muna. And then, halos lahat DIY lang. Based from my previous SOPs, parang copy and paste ko lang, tapos minodify ko na lang lahat ng nasa SOP ko. Check, check, check. Mga parang multiple times check. Hanggang sa 7 nag-swap refusals na. po kayo, ma'am? 7? Hindi, I mean, 7 points doon sa isang 7 points. refusal. Merong 7 points ng, oo. Pero I'm 4 gonna say times tayo. refusals ako. Okay, okay. So grabe no, Oo. buti nilaban niyo pa rin ma'am no? Kasi iba dito, 'di ba, ma-refuse na isa, dalawa parang Oo. sumusuko na. So kayo 4 na beses Oo. at ang malupit pa doon, 7 points Mm. of refusal. Yung iba, dalawa, tatlo lang sumusuko na parang Oo. panghihinaan na ng loob no. Oo. So Correct. grabe, napakalupit Actually, nito. yung mga kabatch ko, nung time na nag-start ako, lahat nandun na. Dalawa na lang kaming naiwan. I don't know kung may naiwan pa iba, pero dalawa na lang kaming natitira na, sis, paano ba yan? Sis, ganyan, ganyan. Sis, nawawalan na ako ng pag-asa. Parang ganun. Kumanda na lang dalawa yung nag-i-inspire sa isa't isa. Tapos, ayun nga, sabi ko, sige, laban lang, Canadian dream talaga to. So, inilaban lang talaga. Yun. So, tanong ko lang mga personal question na, bakit sobrang eager yung mag-Canada? Eh, okay na, I believe, okay naman yung trabaho niyo dito sa Dubai, di ba? Parang, anong nagpo-push talaga sa inyo na talagang tapusin siya? I mean, pumunta talaga ng Canada. Laban. Actually, hindi ko alam yung nasa kabilang bridge. However, alam naman natin, aware naman tayo na sa Dubai, hindi tayo kailanman magiging resident or permanent resident dyan. Pangalawa siguro is, based sa naririnig ko, benefits-wise, though okay din naman sa Dubai, pero syempre, for my son, yung future ng anak ko, dahil nga single mom ako, so yung future ng anak ko yung first and foremost consider ko. Wala pa akong naririnig na negative feedback about Canada. Though, pagdating siguro sa tax, which is compared sa Dubai, wala naman tax yung sweldo natin. However, yung tinatax mo sa Canada, if I'm not mistaken, or correct me if I'm wrong, yung tinatax mo sa Canada, benefit mo rin naman siya afterwards. I mean, mag-benefit ka rin naman doon. Yun yung understanding ko. So, guys, baka may mga question kayo, mga personal question kayo kay Ma'am Charlene na para makatulong sa application nyo. Share Open ko yung yung slide nyo. SOP. Tagalin ko lang yung mga Yes, confidential yes, yes. info. Yan yung Basta mga share ano ko yung talaga eh. SOP. Yan talaga yung mga kailangan ng ano, sa group natin, yung mga SOP. Kasi most likely, parang lahat na ng Oo. points from Charlie na pagdaanan mo na eh, no? Mm. Lahat na ng points of Oo, rejection na correct. pagdaanan na. Sa dami na refusals, di ba? Kumbaga, Pero proven and tested na mind yung you, ano mo. kasi pwedeng, oo, yung first and ano ko, yung pwede nyo ilagay sa home ties, halimbawa, like from my side, inilagay ko yung parents ko na namatay na, kumaga parang gusto ko pa rin silang dalaw-dalawin, tapos andun din yung ano ba, yung hedgehog namin na nag-iisa. Yan yung mga isinasama ko sa home ties na sana pwede rin yung isama. So, ayun, baka may mga questions kayo, go.
limited lang yung time natin ngayon, kaya tanongin nyo May na. question si Ma'am, patanong si Ma'am Kim kung nasa Dubai or Pinas po ba yung anak ni Ma'am? Nandito sa Pinas. Nandito siya sa Pinas ngayon. Actually, from kailan ba? Basta dito lang siya sa Pinas. Okay, thanks po. So yung anak niyo, Nakabakasyon ma'am, lang never ako. ano no, never siya nag-Dubai, nag-stay sa Dubai, kumbaga baka bakasyon lang, no? Yung anak niyo po. Bakasyon lang. Every Bakasyon. now and then, pinadala ko siya sa Dubai para magbakasyon. Bali, Ma'am Shani, kailan niyo siya ilalodge? Ayusin ko lang yung papers niya siguro next week. Tapos, the following week kasi babalik na ako ng Dubai. So, ayusin ko lang yung papers niya. After kung maayos, mas ano lahat, ilalodge ko na rin immediately. Kung kakayanin before I Same leave for proof of Dubai funds. or pag nasa Dubai na ako. It's the same proof of funds ko na lang din. Mm-mm. Oo, kasi ma'am, kung September 2023 ka, kailangan mo na ihabol yan, no? Para sabay kayo eventually nalilipad. Tama ba? Oo. Kailan ba yung balak na lipad mo, ma'am? Kasi September 2023, parang first week ang ano, di ba, sa Sarnia, Lampton? Actually, tapos na nga sila ng registration. Ako hindi pa. So, nagme-message na sa akin ng Lampton, any update on your application. So, ngayon nahabol ako. Tingnan ko kung ano pa yung, tingnan ko yung mai-enroll ko pa ng mga subjects para at least makahabol naman. Ano ba Si Ma'am Jane pala. Sige, go ahead. Si Ma'am Jane, yung family of 6 natin. Lampton din yun. Makakuha ng idea. Oo. Nandun na siya ngayon. Sila yung mga unang pioneer members natin na siya yung family of 6 na taga Dubai. Pero Na-approve. saan Nandun na siya, sila Sir ngayon. Clark? Saan campus siya? Kasi tatlong campus. Sarnia. Sarnia din. Sarnia. Sarnia. Sarnia din ako eh. Connect kayo doon para meron kayong at least. Mura lang po yung tuition doon, no? Sa Lampton. Correct. Bas first term tuition fee which is 6,500 kung hindi ako nagkakamali. Kasi meron silang 15,000 yata yung kanilang first 1 year. Tapos meron silang 3,000 na scholarship fund. Kaya yung half lang yung binayaran ko for this year, which is 6,500 something. Laki na, no? 3,000. Lang tipid. So, 11,000 lang yung pinatakan for 1 whole year. Pero isang term pa lang yung ko. Kaya, isang term pa lang yung bayad ng tuition. So, yun ma'am, may nagtatanong dito, ilang taon na daw po yung anak niyo? Ilang taon ng anak ko? 17. Pasok pa yan. Kasi below 21 ata ang ano. Oh guys, tandaan nyo, below 21, pasok pa yan. So, pwede pang i-apply yan. Ilang taon na? Need po ba na parent consent ng father? Yes, ang alam ko, hindi na kailangan ng consent ng father. Basta kasi si mother pinatay ko na yung tatay ng anak ko Doon sa sa SOP. Sa pinatay mo na doon. Pero eventually ata pag in legal terms naman, basta mother, wala nang problema. I think. Oo. Alam ko, walang pagka mother yung kasama. Any questions, guys? Apaka-seryoso nyo pag naka-zoom, pag WhatsApp, ang ingay nyo. Mga keyboard warrior, no? Keyboard warrior. Nasa trabaho. Kaya ganun. Nasa Oo work. nga alam ko nga nasa work ang mga tao. So, share ko lang yung SOP ko. Tapos any questions in mind, just let me know. Yan. Congrats nyo rin si Miss Kate. Yan. Galing pang BTS yan, humabay sa atin. Oo, nagano na ng passport, nagpasa na. Sabi ko sa'yo, huwag ka na pumasok, Ma'am Kate Okay na yan. Kaya nga, nagpapasa pa rin. Nagpapasa pa rin ako ng passport ko dito. Mas mabilis daw yata yung process ng passport dito kaysa dyan sa Dubai nice. Diba? May time ka pa naman. Mabilis dyan sa Pinas. 1 week lang ata Pabook na kayo ng ticket. Dako, yung pamasakit sa ulo. Oo. Magpapaalam pa ako sa office. Hindi ko nga alam kung papayagan ako kasi before sabi sa akin ng boss ko, kailangan ko ng at least magbigay sa kanila ng 3 months before ako umalis. Kaya lang, kailangan na by the way, kung close lang din kayo sa inyong manager or MD or anyone na mas mataas,
if you can ask for a recommendation letter or something, yun, sinama ko rin siya. Kasi yung COO namin, tsaka CEO, napakiusapan ko sila yung sa letter, which is pumayag naman sila. Yung nag-draft ng letter, tapos pumirma na lang sila para isama ko dun sa application ko. As in, like, recommendation letter na they vouch for my application, na they highly recommend me, na in case babalik ako ng Dubai, I will be accepted, something like that. Sana all. Oo. Supportive. Actually, nakita ko lang yung WhatsApp group. So, sabi ko, sige nga, silent reader lang ako doon. Tapos nakita ko nga yung ano. Sabi ko, okay. So, just to inspire everyone, I started 49. Tapos ngayon, 51 ko lang na-approve ako. So, I was really, really thankful. Grabe. Yeah. 2 years in the making talaga. Pero nilaban pa rin. Oo. Yan. Laban Manifest nyo lang. lang, guys. Manifest nyo lang yung mga bagay-bagay. Oo. Oo, na-refuse ako before. I had 4 refusals. So, may nagtanong. I had 4 refusals bago ako 4 na-approve. refusals, tapos 7 points ang ano ni ma'am. 7 yung 7 reason of notes refusal. refusal. pitong dahilan. Oo. Grabe. Correct. So, Ano yun eh. And kung marirecall ko, parang meron akong 4 refusals. Tapos after nun, nag-apply, re-up ako. Naging isa na lang refusal. So pagka isang refusal, sabi ko, ay sige, ilalaban ko to. Re-up ulit ako. After ko mag-re-up, naging 7 yung refusals. 7 notes yung refusals. Kaya lang, sa halip na maunti, dumami lalo. So nag-lilo lang ako. Lilo, tapos yan. Thank God. Amen. So, yun. So, may nagtanong kanina, PH Lodge daw po ba lahat ng refusal mo, ma'am? PH Lodge, lahat? oo, lahat PH Lodge. Lahat PH Lodge. Lahat ng applications ko, PH Lodge. Ito pala question ko, Ma'am Shally. Go. Nung naging 7 yung refusal mo, ano yung binago mo sa SOP mo? Nag-overhaul ka ba ng... Di ba dumami? Yung first time ko, nung yung refusal mo, isa na lang. Anong ginawa mo sa SOP mo? Oo. Bakit sa tingin mo dumami yung refusal mo? Binago mo ba lahat or in-address mo lang yung refusal mo mismo? Binago ko siya lahat. At the same time, in-address yung mga refusals. Kaya siguro ganun. Parang panibagong SOP na siya, no? Okay. Oo. Yun yung pina-professional asignatura nyo. Yun ba yun? Ano? Yung dumami? Tenacity. Yun yung biglang dumami? Oo. Hindi, actually, isa na lang yung nung mag-apply ako, Tenacity yung SOP, tapos na-refuse ako, yun yung isa na lang ang refuse. After noon, sabi ko, sige, mag-DIY na lang ako. Nung mag-DIY ako, naging 7 na yung yung refuse. Oo. Sabi ko, sasabihin siguro na Tenacity sa akin, tigas ng ulo mo. Pero medical request, yung first application ko, I received a medical request, kasi siguro at my age na rin, may hypertension pa ako. So, I received a medical request. Pero yung mga sumunod ko na dalawang applications, never ako naka-receive ng medical request. Tapos itong last, I received a medical request ulit, which is ginawa ko na sa Dubai, London. Ayun, okay na, dire-diretso na. Okay.